Huwag lalaban sa sinungaling. Huwag lalaban. Huwag makikipagtalos. Huwag makikipag-diskusyon. Huwag makikipag-away. Huwag makikipagsakitan. Paano ka? Talo ka. Kaya nilang balik pa rin ng instant ang kwento. Sa una, sila may kasalanan. Pero hihingi ng time oras yan nagpaliwanag. Magpapaliwanag daw siya at sana daw pagtigyan mo. Pero kapag pinagbigyan mo, pupuntig ka na, hindi mo mababalayan na inilibalo niya ang kwento. Ang itim ay magiging puti na. Dati, siya ang may katitiwan ng lahat. Ngayon, sa pantusad ng kwento niya, sila na o siya na ang magiging biktima ng nangyari. Siya na ang kawawa, siya na ang mabuting tao, siya na ang santo, siya na yun ang dapat i-hug kasi daw, hirap na yun daw siya. Siya nang ngayon nagbayani sa kwento, siya ang nag-umpisa sa gulo, siya ang koso ng dahilan bakit nagkagulo. Paglipas ng panahon, unti-unting lalabas ang katotohanan. Unti-unting makikita mo at marirealize na biktima ka na kola ka, pasakay ka. In short, lumabas sa mga pangyayari. Siya ang bida. Nasabi mo na lang sa sarili mo, sinungaling siya. Hindi ko sinabi na huwag mong tiwala sa mga tao, sa mga tao sa paligid mo, pero maging maingat. Again, maging maingat sa mga tao, lalo na sa pagkakapil. Ang mga tao naman kapag nami-meet mo, hindi mo naman malalaman agad kung ano ang tunay na ugali, kung ano ang ginagawa o ginagawa niya sa buhay o yung ugali niya. Kaya mas maganda mag-ingat, laging magdasal sa Diyos na ipadala niya sa way mo, sa buhay mo ang pagkatao dapat nasa buhay mo at kilayuhan niya sa mga maling tao na walang mabuting gagawin sa buhay mo. Importante ang dasal ito. Importante na masabi mo ito sa Diyos. Dapat kung may chance kang magdasal, gamitin ang pagkakataon nito para sa iyong protection. Kaya nagdasal ko. Iba na ang panahon ngayon. Nagkalat na sila at laging naghahanap at nag-aantay ng mga tao. Mabibiktima nila. Never lie to someone who trusts you and never trust someone who lies to you. Sabi nga sa Leviticus 19:11, do not steal, do not lie, do not deceive one another.